So ayan mga kabrido, ipakita ko sa inyo mga kabrid ang isa sa ating broodcock, ang ating Boston Roundhead na banggirado mga kabrid, ang pangatlo sa ating naka-reserve na broodcock mga kabrid. Tapos hindi pa natin siya ginagamit, diba? Hindi pa natin to ginagamit sa breeding na ating alagang manok mga kabrid. Pinapaigi lang natin siya. Magpo 4 years na po siyang alaga natin mula itlog hanggang sa ganyan mga kabrid. So tara mga kabrid, ayan o. Yan, ayan siya. Yung laki ng katawan niyan mga kabrid. Wow. Punggol lang isang daliri niya mga kabrid. Ang haba ng tahi niya. Let's go mga kabrid. Mag-intro muna tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito mga kabrid, let me show you ang sitwasyon nating backyard sa hapon mga kabrid. Mag-share din tayo sa ating mga idea sa kung paano tayo nagpapalaki at paano ang sitwasyon natin at ginagawa natin sa hapon mga kabrid. Ito lang po ay paglalathala sa kung paano ako paano ko sila pinapalaki or paano ang sitwasyon na ginagawa ko pagdating sa hapon at paano ang mga sitwasyong ginagawa ko before pa natin sila ilagak sa pagpapahinga nila sa gabi mga kabrid. So ayan mga kabrid ang backyard natin. So kagabi, dahil gabi-gabi pong umuulan dito sa aking backyard mga kabrid, hindi po ako nag-cording kasi over moisture na ang ating cording area. Gaya niya over moisture na yan, basa na po ang lapag. So antimano mga kabrid, pag basa po ang lapag ng ating cording area, huwag mo na pong ilagak ang manok dyan dahil hindi po magdudulot ng magandang kalagayan niya sa ating mga alaga mga kabrid, ang basang lapag. So talagang kailangan din tayo mag-adjust. Hindi talaga natin may bibigay ang pinaka the best natin kasi may mga factors na nakakaapekto gaya ng panahon mga kabrid, gaya ng development nila and gaya ng mga edad nila mga kabrid. Halimbawa pagdating sa factors ng panahon, pag talagang tuloy-tuloy ang ulan, hindi ka makapagpapa-exercise o makapaglalabas din sa cording area mga kabrid. Pagdating naman sa edad nila, may mga pagkakataon mga kabrid na alanganin silang ilagay kasi ang edad nila ay halimbawa mabababa pa, mga sisiw pa mga kabrid, kailangan ano muna sila. Pagdating naman sa nila sitwasyon, ang mga nagpapalit ng balahibo mga kabrid, mostly kadalasan is hindi sila advisable para ilagak dyan kasi hindi nga sila dapat hawak-hawakan. So in order po na maibigay natin ang tamang pag-aalaga, hahayaan lang muna natin sila dahil ang paglalagay natin sa kanila dyan during the time na nagpapalit sila ng balahibo ay hindi po magdudulot ng sa kanila, lalo na pag medyo hindi ka pasensyoso mga kabrid or hindi ka maunawain sa mga alaga mo. Talagang magpapaluin kanya kasi i-depends nila ang kanilang sarili dahil masakit yan masyado yung nagpapalit ng pangangatawan, nagpapalit ng balahibo. So ayan mga kabrid, mga broodcock natin. Unang-una sa lahat mga kabrid, mag-disclaimer muna. Disclaimer nga pala. Disclaimer: there are no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, breeding, and sharing purposes only mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls in my small backyard mga kabrid. So ayan yung ating broodcock. Pangalawa to, Kelso mga kabrid. Kelso, personal wing band, Kelso mga kabrid. Hindi ko sila dinidisturb na. Ayoko na silang hawak-hawakan pag ganitong nagpapahinga na sila mga kabrid. Kasi mamayang gabi na yan, pag dilim, saka ko sila hinihimas. Lalong-lalo na po ang mga namamalo nating mga alaga. So yan mga pasisiw nating kabrid. Bulik. Tapos bulik, dalawang bulik. Yes, babae parehas. Yes. Yan gray. Itim ang mata na gray. Mana siya dito kabrid sa itim ang mata natin na gray kabrid. Ayan, itim ang mata, gray kabrid. Ito naman yung isa, yung kay Sir Jonathan kabrid, bagong pungos, Boston Black mga kabrid. Boston Black, hindi na. Ayan, Boston Black kabrid. Ayan malapit na natin yang pasayawin kabrid. Tapos ito yung isa, yung ating Kelso. Mabait kabrid, mabait siya. Yan Picom yan na tumumba ang palong niya sa mata niya, kaya binawasan natin kabrid. Tapos tara sa baba mga kabrid, pakita ko sa inyo yung ating mga pasisiw. So yung apat na yung mga kabrid
dumalaga na mga kabrid. Magaganda pala talagang lahi ito mga kabrid. Tama nga yung sabi sa akin ni Sir Jonathan na wag kong wag kong ibaliwala kasi maayos nga yan. Matindi talaga. Iba talaga ang eksperyensyado mga kabrid pag nagsalita. So nakikita ko ngayon ang gaganda pala ng pagka-hatches nito mga kabrid. Napakaninipis ng paa, ang gaganda ng balahibo. Ang papasok mga kabrid, ayan oh. Ayan oh. Matangkad pa rin kabrid. Oh. Matatangkad na hatch. Magagandang inahin to pagdating ng panahon. So ayan oh. Ayan siya. Matatangkad na hatch. Maayos ang pangangatawan kabrid. Ayan sila oh. Dahan-dahan lang. Tapos sa mga pasisiw natin mga kabrid, during that time na monitoring, nagmo-monitoring kasi tayo na sa ganito. So ang ginagawa ko, iba-ibang oras. Minsan umaga tayo nagbablog, mostly umaga kasi maganda talaga mag-vlog sa umaga. Minsan naman gabi, minsan tanghali. Ganito naman hapon mga kabrid, pinapakita ko sa inyo ang sitwasyong nagmo-monitor ako. Sabi ko, i-vlog ko na lang para kahit papano ma-express ko din ang sitwasyon at mapakita ko din sa mga kaibigan natin ang kalagayan ng ating mga alaga bago sila magpahinga sa gabi. So ayan sila oh. So sa ating mga pasisiw sa 100% mga kabrid na ka-inbreed, ayan oh, may throwback na naman kabrid oh. Malatuba na naman yan. To yung parang kalabasa kabrid. Pula, yan yung pula. Maganda tong pula na to oh. Tinatandaan ko tong pula na street comb na to. Maganda siya. Pastorado kabrid. Ayos na agad ang tayo niya. Tapos yung mga kilso natin mga kabrid. Ayan oh. Mga kilso, dalawang puting kilso, dalawa doon, isang pula na kilso na babae, ito, dalawang puti, parehas lalaki kabrid. Tapos yan yung mga inahin natin oh. Yung mga ginamit natin yung nakaraan. Ayan, naninimot pa sila mga kabrid. Nangingitlog pa rin sila kabrid. Ayaw magsitigil pag-itlog. So yan oh. Yan oh. Kilso din natin yan. So ayan kabrid oh. Yung bagong pungos natin na rhino type. Ayan siya. Rhino type. Ayan. Mabait to. Mabait na manok. Ayan siya. Rhino type. Ayan siya. Nagpapahinga. Ayan. Lugon, kabrid. Red kilso. Itim ang kuko. Itim ang tahid, kabrid. Gaya din ito. Itim ang kuko. Itim ang tahid. Red kilso din mga kabrid. Tapos yung mga sisiw natin. First batch natin na sisiw. Ayan na. Ayan siya. Binukod-bukod ko na sila kabrid kasi naglalaro na sila. Sumasayo na sila. Nakikipagsayo na sila kabrid. Nakikipagsayo. Tapos ayan oh. Yan. Mga alaga natin. Muni-muni na lang yan sila kasi marapit ng ang sleeping time na sinasabi. So ayan sila mga kabrid oh. Boston sweater natin. Pasensya na kayo kabrid sa mga sako-sako na yan. Yung mga sako-sako na po na yan is ano yan, detachable. Nakasabit-sabit lang yan dyan sa taas oh. Kung gusto kong tanggalin yan, tinatanggal ko para maging maayos tingnan. Sa ngayon mga kabrid, selected lang ang tinatakpan natin. Gaya niyan no. Yung ganyan, selected lang sila. Yung mga ganyan no, may something na attitude yan, may behavior yan na pag nagkakadungawan sila ng ng katabi nila kabrid. Medyo may something silang ginagawa. Nakakagawa sila ng paraan kung paano sirain yung mga division yan para magpang-abot mga kabrid. So dahil nakikita natin yon, wag na nating antayin na magpang-abot pa. So ayan no, for temporary kabrid, ginagawa agad natin ang paraan. So ganyan. Ito yung isa oh. Kailangan din ito malipat sa malaking cage kabrid, gaya nitong dalawa oh. Ayan. Tapos sibulik natin kabrid oh. Sibulik natin at 10 months old, kailangan palungan na rin to. Ayan kabrid ang example mga kabrid ng kanyang muka pag hindi natatanggalan ng palong. Tumatakip sa kabila yan. Oh yan oh, tumbado na siya. Yung isang mata niyan sa kaliwa dahil tumumba na yung palong niya kabrid is natatakpan na. Ayan oh. Kaya hinaharap niya rito. Ayan, dito siya nakaharap kasi yung kabila hindi makakita. Kasi may takip. Yung palong niya ayun oh, tumba yung palong niya kabrid oh. Kaya ang ginagawa niya, ito yung hinaharap niya kasi walang takip eh. So yung isa, yung may takip na isa, yun ang hindi niya hinaharap. So ibig sabihin, affected na ang kanyang paningin. Dahil may takip na yung isa, ang hinaharap niya na lang niya na mukha is yung walang takip mga kabilay. May takip po, tama. Yan, may, yan. Pag titingin dito, may takip eh.
Yan. Dito na yan tututok kasi may takip yung isa. Tapos ito naman yung ating Melsim Black mga kabrid. Binukod ko siya sa isang maliit na chicken house. Kasi masyado siyang maingay. Nilagyan ko nga yan ng cooler mga kabrid. May cooler yan. Gumagawa ako ng cooler sa mga inahin. Ang lalaki di ko nilalagyan. Ang babae lang ang nilalagyan ko kasi mostly ang babae sila yung mga nag-i-spark, sila ang nagsisimula ng ingay. So yun ang nilalagyan ko. Kasi pag tahimik ang mga babae, syempre yung mga boys tahimik din mga kabrid. Yeah. Tamang lang tayo, tamang monitor lang sa ating mga sisiw. Ayan sila. Yes, they are my small chicken. Bulik. Ayan o. Quality kabrid. Ngaba ng tuka. Ayan siya. Bulik natin. Ang sabi sa akin ng ating kabrid na Jonathan, huwag ko daw iwawala yung bulik na ganyan, no? Yung linya ng bulik natin. Kasi may something daw yon, may something daw ang alaga natin na bulik. So kaya nagtatabi ako. Natutuwa ako pag nakakapagpalabas ako ng babaeng bulik. Kung totoo yung tingin ko, bulik ito siya. Sana bulik kabrid kasi yun ang gusto ko talagang mangyari, makakikuha ng babaeng bulik. Babaeng bulik mga kabrid. Babaeng bulik, gray na bulik, yan ang mga gustong gusto ko mga kabrid. Kaya magpaparami tayo sa crossbreeding. So ayan o, pagdating tayong kaluwag-luwag ba, magparami tayo na magparami mga kabrid. So ayan o, ayan po ang sitwasyon natin sa hapon mga kabrid. Maraming salamat sa inyong lahat pagsabay sa akin. Pasensya na kayo sa ating munting backyard at medyo badumi. 2 days to 1 day lang ang ating linis na naman bukas bago mag-cording dahil Sabado bukas magpupuli tayo, focus sa ating mga alaga. Puli focus sa ating mga alaga. Bukas sana po bukas is medyo mainit para kahit paano makapaglatag tayo ng maayos-ayos sa ating mga alaga. Hanggang dito na lang mga kabrid ang ating munting paglalathala. Maraming salamat and then hopefully mga kabrid lagi po kayong nasa maayos na kalagayan mga kabrid.